I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ako, natatawa lang talaga ako. Especially di Marcos Loyalists and supporters. Kaya minsan guys nauna kasi yabang Yung akala mo makapangyarihan ka pa, yung akala mo presidente ka pa, na kaya mong manduin ang mga mamamayang Pilipino, pero wag ka. Hindi na kayang manduin ang mga Pilipino ngayon. May sariling pag-iisip na. Siyempre pag nagustuhan nila yung pamumuno ng isang pangulo, lalo't nakakatulong sa bawat region, natural, susuportahan nila yon. Pero pag ikaw isang pangulo at retired na at kumbaga umaapila ka pa lang, umaapila ka na akala mo presidente ka pa, hindi mo kayang manduin ang mga Pilipino, especially sa taga Mindanao. O yan si Boy Pintanil, dating former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, 'di ba sabi niya, panawagan niya, nagpe-press conference, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi nagsasawa na raw siya. Ilang presidente ang dumaan, isinali pa yung sarili, di kayo naloka. Kaya na-overdose ito sa mga kababayan, sa Pintanil. Tama nga yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Kaya ang tawag natin sa kanya, former President Boy Pintanil. Di kayo naloka. Tapos ito pa, sinugsog pa ito ni Pantaleon Alvarez. Ang tagal-tagal naman sa pwesto, wala naman nagawa, no? So dahil dyan mga kababayan, sampal sa kanila. Bakit? Nako, talagang sampal sa kanila yung panawagan ng Barn at saka yung Sultan Kudarat na hindi sila agree sa panawagan at ang gusto ni Digong na isiparit ang Mindanao. Alam nyo, matagal na usap-usapan pero minsan hindi nagtatagumpay because God cannot allow that, guys. Bakit? Isinilang ang Pilipinas nga, nakasama na po ang Mindanao. Kahit anong klaseng gagawin nyo, walang may gustong ihiwalay yan. Kailan ba na-discover ni Magellan ng Pilipinas? Ni Lapu-Lapu. Di ba? Nagpatayan pa sila. Di arbot natsugi. Bakit? Siyempre, gustong angkinin ni Magellan yung Cebu di ba? Ang daming namamatay, ang daming nangyari mga pagsubok, napatayan sa karagatan, Magellan sa Lapu-Lapu dahil sa Pilipinas yan, Tapos basta mo na lang hiwalay, kwenta mo na lang sa pagong napanot. So dahil dyan mga kababayan, umalma ang ang Barn, nanawagan sila at talagang todo suportar sila sa Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo, pag mabait ka talaga na isang pangulo, kasi si Pangulong Marcos Jr. hindi askal ugali, very professional, no? At hindi palaway. Magsabi kayo sa akin, simula nung si Emilio Aguinaldo ba, yung first president natin, sinong pinakamabait na pangulo? Si Pangulong Marcos Jr. lang. Hindi mo ramang away siguro masasabi natin, siguro pangalawang papa niya. Pero dahil dyan guys, nakaw, yung dati niyang gabinete, talagang inignore din. Hindi sang-ayon sa gusto ni dating Pangulong Duterte. Anong sabi dito? Tingnan nyo ito, tingnan nyo. Tingnan nyo guys, yung dating gabinete niya. Ito si Secretary Galvez. Sabi ko sa inyo guys. Sabi ko sa inyo Ang sabi, we cannot afford to go back to the square one. Let us therefore turn away from any call or movement that aims to destabilize our beloved nation. Tingnan nyo especially to separate Mindanao from the rest of the country. Reaction ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Yan, si Secretary, dating gabinete niya yan for one. This call for separation is anathema. Di ba? To the letter and spirit of the Philippines Constitution, which is the bulwark of our nation identity as a people. Tama. Yan ang sinasabi ko Ito si Digong, akala mo makapangyarihan sa lahat Kala mo Diyos For one, this call for separation is yan. Tama yan. Inulit ko lang, no?
Sabi po, second, it goes against the principles of a country which is already benefiting and enjoying the dividends of the comprehensive peace process that has put an end to decades of armed conflict in Mindanao. Paliwanag pa ni Galvez, dating nagre-rebelde na nagbabalik loob at naibalik sa Armed Forces of the Philippines, EFP. Yun nga guys ang sabi ko kanina eh. Yung iba talagang ginawa 400 plus I think. Dating bandidong Muslim, ginawang pulis nga. Oh, paano nyo masasabi na hindi susuportahan ng Pangulong Marcos Jr.? Only sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. nangyari yan, mga kababayan. Na ginawa silang pulis, mga bandidong Muslim dati. Sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. lang. Pero nyo yun? Yung mga nagbalik loob, ay naku. Bago naging peace advisor si Galvez ay AFP chief of Staff and Administration Duterte at magretiro ay itinalaga naman ni Duterte bilang Chief Implementer ng National Task Force for COVID-19 at bilang vaccine czar. Let us always choose peace and remain united as it is the only way to move forward as one people and one nation. Sabi ni Galvez, tama. Ayan dating kabinete niya yan dating Armed Forces Chief. Galvez tinanggihan si Digong. Di kakahiya yan. Maiparating natin kay Digong ito. Kontra ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sinabi na dating niyang Commander-in-Chief na ang ganong panawagan aims to destabilize our beloved nation at anathema to a letter and spirit of the Philippines Constitution. Diba? May maugong na disturb. Sabi ko sa inyo, tama yung mga hinala natin sabi nila, baka nasa likuran ito si Digong. Itong panawagan ni Digong, sa tingin nyo kaya, maganda ito? I-separate? Ayan anong sabi ni Secretary Galvez? Aims to destabilize our beloved nation. Agoy. Kaya minsan napaisip tayo, siguro ito si dating Pangulong Duterte talagang plano niya manggulo. No? Hindi lang po yan. Ito pa. Ito sabi ni DILG. Mahaba ito guys sabi ng PCO. The Department of the Interior and Local Governments daily back some calls for the separation of Mindanao as it would bring no good for the Philippines. Tama. And will degrade the territorial integrity of the country. Nako. Kasi guys, ang daming problema naman itong Pilipinas na ito na kailangan pang tapalan ni Pangulong Marcos Jr. Ito naman si Digong sumisingit ng kaguluhan, di kayo naloka. The ILG, the Philippines must remain united and undivided. Natural, united. Kailangan hindi tayo maghihiwalay. Tayo magkakasama hanggang sa dulo ng buhay. Kayo naman talaga, ito naman si Digong. Ay, sus nako. Magiging dugong ka na talaga dong. Tama. Pinanganak tayo na magkasama tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. So, hindi lang yan, guys. Guys, nakita nyo? Ito guys, in-upload ko lang para ipakita sa inyo naman. Para naman may idea kayo na baka sumang-ayon ang mga taga Mindanao dito sa panawagan ni Digong. Ay mali kayo. Kaya nga in-upload natin ito pinaparating natin sa inyo para malaman nyo na ang Mindanao hindi papayag. 'Di ba? Ang may gusto lang yung mga DDS na aliporis ni Boy Pitanil. Yun, 'di ba? Ito. More Mindanao's leader. More. Maraming mga Mindanao na leaders kumbaga express support for a united Mindanao. Yun ang sinasabi ko. The provincial government of Maguindanao del Sur and Sultan Kudarat stood firm for a united Philippines as they turned down calls for the separation of Mindanao from the rest of the country. Sampal sa mukha ni Pantalyon ito. At saka ni Boy Petanel, saka mga DDS shit. In a statement, Maguindanao del Sur Governor by Marian Sangkay Mangundadato said that Mindanao secession's
will deny the constitutional right of their people and will compromise government's efforts to build a stronger Philippines. Kasi mga kababayan, ang Marcos administration, tutugunan niya slowly by slowly itong pangangailangan ng Mindanao. Nung sa panahon ni Digong, hindi naman nabigyan sila ng ito guys kumbaga hindi sila nabigyan ng kaukulang tulong si Pangulong Marcos rehab Marawi pa. Ang Mindanao, buong Mindanao yan guys, pipilitin ng Pangulong Marcos Jr. na talagang mabigyan ng kaukulang pagkakitaan or magagamit nila katulad na ng malalaking ospital, mga university, yung mga airport, yung mga tulay. Biro nyo yan. Wala yan kay Digong. Wala siya sang ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, lalo na ito itong rehab Marawi, pag ito'y natapos na guys, sabi ko sa inyo, lalong sisirain ito si Pangulong Marcos Jr. Umpisa lang pa yan, papaninira sa kanya. Nasabi ko nung umupo pa si Pangulong Marcos Jr., sabi ko sa inyo, nung eleksyon nga, inumpisa na nga sirain. Sino naninira sa kanya ng gusto? Ang mga pinks. Pero ngayon, nakita nila yung galaw ng Pangulo. Nako, sumuporta ng mga pingkulawan, mga kababayan, pati mga dilawan. O kung pagpipiliin ka naman sa weak at saka sa able leader, ay siyempre, mas pipilian nilang weak. Kasi, weak nga sa pagtutulong ito si Pangulong Marcos Jr. Pero nyo yan, sa kayo makakita niyan. Ang sinabi po, si added, the separation of Mindanao is not the answer to the problem in the region. See? Yan. Kasi ito si Digong, pampagulo. Himbis nakafocus itong admin dito sa pagtulong sa Mindanao, kahit papano, hindi man 100%, at least, natulungan din sila. Lalo na itong barn, Marawi, rehab. Ito naman si Digong, nanggugulo. Hindi nakakatulong itong ginagawa niya. See? Alam nyo, walang nagmamahal sa Pangulong Marcos, in your dreams na lang, see? Talaga, hindi talaga nakakatulong itong ginawa ni Digong. Mindanao is a mirror of diversity, progress, and preserving peace, unity. Leads to peace, development, and prosperity, contrary to instability, underdevelopment. See? And disorder, Governor Sangki Mangundato said. Yan sinasabi ko. We affirm that secession is not the answer. To Mindanao's concern, it denies our people that rights embodied by the Constitution, including the destruction of our territorial integrity, compromising our efforts to build a stronger nation. She added, tama. She stood firm that the people of Mindanao are vested with right and political choices and conferred by the Constitution and law, as she emphasized that upholding democracy is their primary constitution and asserting the rights in the spirit of peace and unity. We turn down any call or movement that aims to destabilize our government and eventually that would divide our nation. Much the movement that would separate Mindanao with our beloved country, the Philippines. Tama! We are one and united Philippines. Diba? Tama yan. Konsultan ko darat gobernador. Dato Pax Ali Mangunda Dato also affirmed he is committed to democracy and exclusivity. Philippines opposing calls for Mindanao secession. Governor Ali Mangunda Dato also stood firm that Mindanao's concern must be resolved without pursuing secession from the rest of the Philippines, as he emphasized that it will only lead to disruption of productivity of Luzon, Visayas at Mindanao. Nako guys, huwag naman ganun. Huwag kayong sang-ayon sa mga panawagan ng mga tao na hindi nakakatulong sa problema ng Pilipinas. Hayaan nyo yan si Digong, huwag nyo nang pansinin yan. Baka na-overdose ng ng pintaning. Mindanao's concerns should be resolved without forcing secession. Such division would infringe the fundamental doctrines of our Constitution. It would disrupt the interconnected productivity of Luzon, Visayas, and Mindanao that has long sustained our national economy and risk fracturing
the foundation of our unity and national stability. See guys, medyo mahaba ito. Sige, basahin po natin para in the spirit of unity, let us reaffirm our commitment to the principle of democracy, inclusivity, and justice. We must move forward stronger as one undivided nation under the collective object of stability and progress, he added. The governor also emphasized that preserving peace, heritage, and progress in Mindanao completes the Philippines to remain united and undivided, adding at the region emerged as a land of peace, solidarity, and progress through a unified approach. Thus, it is evident that the course of unity is not merely an option but an imperative to the persistent harmony that leads Mindanao to this day. Termination of armed conflict in Mindanao is milestone of the comprehensive peace process, the government said. He said that termination of armed conflicts in Mindanao symbolizes triumph of dialogue, understanding, and reconciliation, which a divisive perspective only diverses this. Government ally Manguna Dato also asserted that the people of Mindanao hold the freedom to shape their political choices within the confines of the law, which have the essence of democratic governance, where individuals' liberties are not detached from the collective responsibility to respect and abide by the law of the land. Ayan guys Ayan yung mga nila Office of the Provincial Government, Region 11, Province of Sultan Kudarat. Ito naman isa, Province of Maguindanao del Sur, Office of the Provincial Government. Ayan, both statement, nabasa po natin yung dalawa. Ayan, Marian Sungki, Mangunda Dato, at ito naman si Mangunda Dato din. Ayan ba yun? Sabi ko sa inyo, malinaw-malinaw yan So, yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Talagang hindi tayo mapalagay, sabagat tayo lahat ay napapalagay sa tamang landas sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. kaya suportado ng sangkalatan. Thank you guys for watching. Pasensya kayo, medyo mahaba pero kailangan natin isiwalat sa buong kapuluan ng Pilipinas para malaman yung lahat na baka sasabihin nyo baka tayo lang may gusto, hindi kasamang Mindanao. Baka gusto ng Mindanao na i-separate. Mali kayo dun. Only the Alipores ni Dugong Pitanil ang may gusto. So mga kababayan statement from the governors of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Bago matabasa natin kanino, tingnan nyo. Ayun top official of Bangsamoro Autonomous Regions of Muslim Mindanao, BARN, issued a statement reaffirming their commitment to the full-scale development of the province within their jurisdiction. Yan sinasabi ko. Ano sabi? Ayan we, the governors of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, stand resolutely committed to the full-scale development of our province, unwaveringly pursuing our enduring vision of achieving profound peace and prosperity. Reflecting on recent years, we deeply value the collaboration endeavors we have undertaken with the security sector of vital stakeholder, resulting in significant strides in strengthening our landscape of peace and security. In our continuous evaluation, we affirm that the relentless execution others peace of the peace agreement between the GPH and the MILF serve as a dynamic force yielding sustainable and profound outcomes of peace that resonate powerful across the entire region. Bolstered by this accomplishment, we emphatically pledge our unwavering support to the ongoing implementation process of the peace and agreement in our province. Sabi ko sa inyo our deepest gratitude extend to President Ferdinand Marcos Jr. for this unyielding
dedication to realizing lasting peace and prosperity in the Bangsamoro region. His consistent and substantial policy statement and programs have instilled of sense of stability since assuming office. The Bagong Pilipinas program stand as a testament to his steadfast commitment to ensuring the government's presence is felt through the efficient delivery of service to the people and communities. Grabe, sabi ko sa inyo, suportado si Pangulong Marcos Jr. We emphatically call upon everyone to maintain an unwavering focus and unity and safeguards hard-earned gains of peace, recognizing their indispensable role in driving economic developments. Distraction are not an option. Tama! As the foundational elements for peace and prosperity are firmly established. This is an impassioned collective call to our constituents and the entire nation, urging steadfastness and unity to achieve and shared aspiration. The Bangsamoro people are resolved not to agree but to forge ahead together as one formidable force, proudly celebrating our Bangsamoro identity as an integral part of the Philippines Republic. Mr. Digong, narinig mo yun? Anong sabi? Our Bangsamoro identity as an integral part of the Philippines Republic. Ayan, pantalyon. Ano ngayon? Kakahiya kayo. Yan guys, Gobernador Province of Tawi-Tawi, Gobernador Province of Basilan, Governor Province of Lanao del Sur, Governor Province of Maguindanao del Norte. Yan ang sinasabi ko sa inyo Sus Maria Jose, pakala nyo tulad ng sabi ko, pag magaling ang mamuno ng Pilipinas at suportado itong bawat region na ito ng Pangulong Marcos Jr., talagang mamahalin ng Pangulo. Kung ako sa inyo, Pantalyon Alvarez at saka former President Digong, magbukod na lang kayo mag-isa nyo. Pumunta kayo doon sa North Korea, mas maganda pa. So yun na guys, pinaparating ko lang po sa inyo na ang Mindanao, mga gobernadors, congressman, ay kaisa po tayo, no? Hindi maghihiwalay ang Pilipinas. Sabi ko na nga yan guys sa isang video ko. Hindi lahat ng Mindanao sang-ayon. Tandaan nyo yan. Baging man ako, taga Mindanao. Never. I love Philippines and I hate drugs, guys. So, maraming salamat, mga kababayan. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Bye, and babu! Salamat po, Barn. To sa taga Mindanao. Babus!